DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. 91.9 BBS FM sa siyudad ni Naga. Basta Bareta. Sigurado. Asin sa Kakambi. Kamsur Online. Kakambi Network News. Kakambi Network News. Aldaw na Huwebes kita kunyan. Ano na pizza kunyan? 3. Abril at 3 taon 2025. Mga tunga marinaga po sa Indo. Diwat, ihato niya mo sa inyo mga baretang amay. Maantabayan sa rabay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakambi Network News. live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Nantabayan magkita sa 99.3 sa KM Kakambi naman sa Partido area. Siniman sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Ang samuya pong live streaming via FB Live. Sa pangarang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta, ngunyan. Kakambi Network News. Kakambi Network News. Sa tuyo mga bareta, Enot Salado Nacional. Kumbinsido ang Department of Agriculture na malanggaw pa ang bilang ka mga pork producers as in retailers na masunod sa implementasyon kang maximum suggested retail price para sa mga karning urig. Sigun ki Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Adriel de Mesa. Sa kunyan, abuto na sa kabilugan na 88% ang compliance level ka mga pork producer, mientras tanto nasa 40% man ang mga retailers. Sigun saya, paragos ang side ng ginigibong pagbantay sa mga trader, producer, pati naman retailer kan silambit na mga produkto. Katuyong gandagdag na ini, siguruhon ang abot kayang presyo kang karning urig sa merkado. Mientras tanto, malatag man sinaling salong card na makakatabang tanganing malitilimitan ang mga pinaghalian ka mga urig na ipinapabakal sa merkado. Nakapatawid man si Dimesa sa mga trader na day masunod sa MSRP. Sa oras na mapatunayan na day nagsusunod, pwede magresulta inining pagbawi sa sendang mga shipping permit. Binabantayan man kaahensya ang mga merkado kung saan halangkaw ang presyo sa kada kilo kang urig sa Metro Manila. Kinabay bilangan ini kang retail market, trabaho market Manila, asin maging ang Cartimar Market duman sa Pasay City. Nagpapatalin mga tunggang ang Department of Health na posible magkaiguanin na may wasan na dengue outbreak ngunya na taon matapos paglangkaw sa 75% ang kaso kang helang kumpara kalagtarikod na 2024. Sigun ki DOH Secretary Chidoro Herbosa. Nangyari ang dengue outbreak kada 3 taon na. Kaya sabi niya, ulit na kalagtarikod na 2019 ang huring drakulang outbreak o may wasan na outbreak, posibleng liwat na mautulong niya na 2025. Paliwanag niya, ang sirkulasyon kan dengue variants, pagbabago kang klima, ang bagong ordinaryong parating pag-uran, kalagtarikod na Enero kasi Pebrero, ang dara kang pagdakol kan namuk, na rason kang paglangkauman ka mga kaso. Pinakusog naman kan DOH ang kampanyang Taob, Taktak, Tuyo at Takip para runuton ang mga pigigibong tatagan ka na muka. Inaalok man ang publiko na sundon ang 4 o'clock habit o ang regular na paglilinig asin pag bubusisi sa mga lugar kung saan pwedeng matipon ang tubig para maiwasan ang pagdakol ka damok asin pagwarak ang helang. Ang mga riyon man na may pinakahalanggaw na kaso kan dengue iyo ang Calabarzon, National Capital Region, asin Central Luzon. Lino kan DOH na ang case fatality rate o bilang ka mga nagagadan sa dengue mantinidong hababa sa 0.41%. Kang Pebrero, pinakusog kan DOH ang kampanya laban sa pagkuriyat kan namuk. Nagdadara nin dengue.
Alas 5:10 oras siya tungunyan. Siniguro mga tuwan ni Senador Amy Marcos na dagos kunyon daw Webes ang ikaduwang pagdangog kan sa pinapamayuhan na Senate Committee on Foreign Affairs mapadapit mangyari sa pag-arestar ki dating Presidente Rodrigo Duterte. Iyan sa ibong kan day pagpasiring ka nagkapirang miyembro kang gabinete na may naaraman mapadapit sa pag-isirbi ki Duterte kang arrest warrant kang International Criminal Court kanang talikod na Marso 11. Napagaraman na sinimbag naman ni Marcos kasugma ang surat sa iya asing ki Senate President Francis Chis Escudero na Executive Secretary Lucas Bersamin asing sinabi niya na bakong bastante ang mga rason para na maghampang giraray ang nagkapirang miyembro kang gabinete sa sinambit ng paglangog. Sinambit pa mga senadora sa sayang surat kay Bersamin na gusto sa naman kang komite na tawarin pagkakataon ang mga opisyal na linawon ang mga isyu asin para man mailantan nila ang saydang lado sa mga bagong impormasyon na sa iyang naresibi. Kakampi Network News. Para ako sa paglangkaw kang Factory Gate, kaning Pebrero ang itinutok nung rason. Iyo ang paglangkaw kang presyo kang pagabakal kan cook as in refined petroleum products manufacturers. Mahiling sa iplaluwas na datos kang Philippine Statistics Authority na ang Producer Price Index para sa manufacturing sector nakapagristo ng medyo pag-rikas sa taon na paglangkaw na 0.8% kang bulan na Pebrero. Lumilangkaw halos sa 0.7% year on year na nairistro kang Enero. Naging katamtaman man ang factory activity ng Pilipinas kaning Pebrero 2025. Sinyalis ini kang paghiwas sa pon Pebrero kanang talikod na taon kan mahilingan ang PPI ning annual decline na 1.4%. Ang PPI binasukol sa average kang pagbabago sa ceiling kang prices na naresibi kan domestic producers para sa ilang output na minaserbi bilang importanteng indicator sa inapod na inflationary trends sa wholesale level. Kakampi Network News. Ang tabihan natin mga balita halos sa mga pagliwas sa lawas. Mientras tanto mga tugan nanindugan si House Deputy Majority Leader asing Congressman Lawrence Defensor na nasususog sa Konstitusyon ng Pilipinas ang gabos na provisyon o ang bilog na 2025 national budget. Tinawan doon ni Defensor sa ibong kang ginigibong summer deliberation ka mga maestrado kang Korte Suprema sa Baguio City sa 2025 budget. Tinawan doon pa ni Defensor. Gabos na propestong lane na ipinasarkan Senado asimang kang Kamara de Representantes asim pinirmahan kang Presidente ipinapabugtak na konstitusyonal. Sabi ni Defensor, ini-apurasa na kung may mahiling ang Korte Suprema na invalid o unconstitutional provision. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko yung mga tugang 14 magalampas ang alas 5 ng pag-aga. Aramon na muna mga report. Kung ready na ang mga bareta sa mga pagriba sa luwas sa Aratyan. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungunyan, bareta sa Senado Nasional. Pinapalikay kang gobyerno kan China ang mga namanawaan kani sa pagbiyahe sa Pilipinas suliban sa inapod na unstable security situation. Sa abiso sa website kan Chinese Embassy, sinabi na nakaisturbo sa Chinese nationals baging sa negosyo ang pag-iimbestigar ka mga autoridad sa Pilipinas. Dinawan doon man sa abiso na parating may mga hirong protesta asin ang nagkukusog na kahandalan sa seguridad ka mga Chinese nationals dili sa nasyon. Pinapagirumdum pa man kan China
Ansa ng mga namanuan na pag-adalan na maray ang sitwasyon sa Pilipinas asing kinakaipuan pirming maging preparado sa anuman na posibleng mangyari. Kakampi Network News. Uyan na mga bareta magkali sa mga pagriba sa luwas. Sanggunang barangay resolution na nagkukontra sa ipinapatindog na edipisyo dyan sa Santa Cruz, Naga City. Ipapadara sa Gunduman sa Palasyo, Malacanang. Inisi nag-abot sa 13th floor, samantalang 6th floor sana ang building permit kan syudad. Bareta haliki Maiko Garcia. Mismong kapitan kang Barangay Santa Cruz, Naga City ang mapadara ning surat sa mga ahensyas di gobyerno hanggang Malacanang kang ipinasar nindang sanggunang barangay resolution. Iyan mapadapit sa sida pagkontra sa ipinapatindog na edipisyo dyan sa corner Arana Street na pagasadiri kan mag-agum na empleyado kan DPWH. Susug kay punong Barangay Felix Matias Largo, nag-agi sa tamang proseso ang sindang gigibuo na lakdang. Sa katunayan, nagpaapod pa sindaning dialogo sa Barangay Hall. Kibanan ang mga nagkukontrang residentes, asin ang pamilya Milyete, alagad. Imbis sa si may sadiri kang edipisyo ang mag-abot, si Engineer Pabiano kang City Engineer's Office ang nag-atubang. Tinawando ni Largo na maski pa may desisyon na ang DPWH Central Office pabor sa may sadiri kang building, dahil manda matatapalan ang ginibusubot na pandadaya. Na winabot sa 13 eskalon ang enot na in-apply na anong na eskalon sana ang building permit. Desidido man ang Barangay Council na ipaabot sa mga nanunungdan ang sanggunang barangay resolution magpuon dyan sa City Hall, DPWH Central Office, hanggang sa opisina ni Presidente Bongbong Marcos sa Malacanang ngarig maaraman ang kinakatubang na problema sa saindang barangay. Dagdag na bareta sa lado lokal ni Posi SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa iba pang report, 135 mga taga-barangay Karanan pa sa Camarines Sur na kinabang sa libreng X-ray parte ka nakaaging selebrasyon kang World TB Day. Mike Grabito. Ipigapahayag ni punong barangay Randy Latosa kan barangay Karanan sa Banuaan kan Pasakaw, Camarines Sur na uminabot sa 135 mga residentes kan barangay Karanan ang nag-avail o nag-aprobitsar kan libreng X-ray hatod kan Rural Health Unit kan Banuaan in Pasakaw parte kan selebrasyon kan uminaging simana kan World TB Day. Basado kay barangay Kapitan Randy Latosa dakulaon na tabang ang nasambit na programa yan inhulit na arama na kan mga residentes an sa indang kamugtakan kung sinda igwa umayo ninhelang kan TB o tuberculosis. Nagpapasalamat man po nga ni Sinda na dahil inaaram na iwan ako palang Sinda katukeri ang nakangasabing nila. Kaya niya awil na po Sinda ninguli po sa programang itinaot sa tuyang gobyerno na maibitara na sin mabulong po itong nasabing nila nila. Parte kan naging mga pahayag ni punong barangay Randy Latosa kanini an mahapot kan Kakampi Patrol dapit sa pinagibo nga programa kang RHU na libreng X-ray para sa indang mga residentes. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko na matugang 19 makalampas ang alas 5. Balik kita sa iba pang pareta sa Lado Nasyonal. Binawian ni buhay mga tugang ang Chief of Police kang Santa Ana, Cagayan matapos na magbaliktad ang sinasakanyang bihikulo sa sarong aksidenteng kinaimbultuhan. Sigun sa report, pabalik na kuta sa headquarters si Police Major Ranulfo Gabatin kan mangyari ang insidente. Naidalagang paman sa ospital ang opisyal alagad binawian mang grarin ng buhay. Paragos pang ginigibong investigasyon sa kausa kan nangyaring aksidenteng ikinagadan kan sinambit ng Chief of Police.
Target kang Office of the Civil Defense na maglansar ng earthquake drill sa pagkabanggi para ihanda ang publiko sa posibilidad na linog mientras nasa indang mga harong. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni OCD Director Ariel Nepomuceno na saro sa mga pinapakaray kang gobyerno ang National Simultaneous Earthquake Drill para man sa posibleng pagtama kang The Big One na pwede magdala ng paghiro kang West Valley Fault. Alaga na pura sa duck cover as in hold, pinapatutukan pa man o pigtatawan pa man atensyon kang OCD ang arigladong komunikasyon as in command and control bago umientras as in pagkatapos kan linog. Partiwang kang pagkapakusog kani, ang pagkukulisin ni manibibang senaryo tangani mas siguro ang pagiging epektibo kang earthquake response. Dagdag pa ni Pumuseno, ibabali pa man sa mga paghahanda sa posibleng tsunami kung igwang linog. Katuyan kaning siguruhon ang kahandaan bako lang kang gobyerno kundi pati na ka mga lokal na gobyerno asin pribadong sektor ang pagresponde sa anuman na trahedya. Abuto na sa 18,800 na pasaway ng mga driver ang dinarakop kan Land Transportation Office sa pinakusog na kampanya kang ahensya laban sa unregistered motor vehicles. Sigon kay LTO Chief Bigor Mendoza, sa sinambit ng bilang 11,437 ang nagkadarakop na motorcycle drivers, 3,315 ang tricycle drivers, 2,056 ang van driver, asin 1,059 na driver ka mga pribadong bihikulo nakadaklan gikan sa Calabarzon o Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, asin Quezon. Nasa 10,000 pesos man ang multa sa kada nagkadarakop na driver. Sigun saya, ginibong operasyon para maitulod ang road safety. Katakot gani, nangapunan pa man si Mendoza sa mga motorista na siguruhon na rehistrado ang sakyan bago magluwas ning harong. Dahil para naanoy, piglansar kang LTO ang Stop Road Crash Campaign para sa road safety. Pinanginutan mga tugang ni dating Senate President Manny Villar ang 15 na Pilipinong nakawali sa listahan kang Forbes Billionaires 2025. Nasa rank 117. Ang 75 anyos na negosyante asin may net worth na $17.2 billion o arus-arong trilyon pesos, sabi kan Forbes. Si Villar, chairman kang property developer Vistaland and Lifescapes. Asin ang pinakanakulang asset kani, iyo ang equity sa Golden MB Holding, dating Golden Bria. Iba pa siyang 5 listed company. Asin nilaog naman ang free-to-air TV asin plano magbugtak ning casino asin theme park. Minasunod kibilyar na pinakamayaman si International Container Terminal Service Incorporated Chair Enrique Razon Jr. na may $10.9 billion na network. Asin ikatuluman sa listahan si San Miguel Corporation Chairman Ramon Ang na may $3.7 billion na network. Mientras tanto, ang pinakamayaman na tao sa kinaban, iyuman si Elon Musk na may network na $342 billion. Kakampi Network News. Grabing yayaman ka mga taong nga ano. Oras ko niya matuwa, alas 5:24 yung pag-aga. Inapurumara na kan Estados Unidos ang pagbabakal sa Pilipinas ning 20 F-16 jet na may kantidad $5.58 billion o 319 billion pesos. Kuya ning 20 fighter jet, ano, duman sa kwarta ni Manny Villar, gagasino na yung $5.5 billion na iniyo. Sigun sa US State Department, ang pagbabakal kan fighter jet sa Pilipinas mapakusog sa seguridad kan sarong strategic partner kan Amerika. Importante si buto ni para man mamantener ang political stability katulinungan asin progreso sa Southeast Asia. Dagdag pa kang State Department na ang 20 F-16 jet mapakusog sa abilidad kang Philippine Air Force sa pagkukondusir ng maritime domain
awareness as in enhance its suppression of enemy air defenses ang Pilipinas nampang sa pamubuli kan China sa West Philippine Sea. Inaako kan China ang haros bilog na South China Sea gamit ang 10-dash line na ibinasura kang Arbitral Tribunal. Kan Marso, nagbisita sa Pilipinas si Defense Secretary Pete Hegseth kasi nagpromesang babagaton ang banta kan China sa Indo-Pacific region. Ipinahay kang Commission on Election COMELEC kasugma na mapanagos manggararay ang internet voting para sa overseas Filipino duman sa Thailand sa ibong kamatinding paglinog sa sinambit ng nasyong kanitalikod na Marso 28. Ang magnitude 7.7 na linog na nagtama sa Myanmar nagresulta sa pagkagadan kan na mababa sa 2,065 individual. Lampas man sa 3,900 ang naerido as hindi mababa sa 270 ang panagos na nawawala. Ang makukusog na paglinog nagdaraning danyo sa iba pang mga pagtrae na nasyon kabali ang Thailand. Sinabi ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia na nagpapanagos ang postal voting para sa 320 overseas Filipino workers sa Myanmar. Nakauli naman sumot ang imbari ng Pilipinas sa Myanmar as sinabing bayong problema sa infrastruktura. Nasa areglado man sindang kondisyon as inkumpleto ang 300 na mga Filipino sa Myanmar. Sa agang Biyernes, Abril 4, mapuna. Maghatod ng eleksyon para Pernalia ang COMELEC para sa parangadang na midterm elections. Ang overseas voting period pon Abril 13 sudong Mayo 12. Sa 90 Philippine diplomatic post, 77 ang mabali sa pinakaprimerong online voting as in counting system as in size magamit ng automated counting machines. Ang pre-voting enrollment system para sa UBCs bukas po Marso 20 sudong Mayo 7 ngunyan na taon. Ang kabilugan na 17,323 na botante ang na-enroll na sa sistema kanagtalikod na Abril 1 ngunyan na 2025. Kinumpirmar kang Antipolo Police na isinakat na sa kasong murder ang kaso laban sa 28 anyos na sospek sa nangyaring Antipolo Road Rage na Paranadoy. Inot naman na kinasuhan ng 3 counts ng frustrated murder ang SUV driver na nambadil sa mga naka-iwal ka motorcycle rider. Sigun kay Antipolo Police Chief Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, ang lakdang na ini matapos dagos ng magadan ang biktima motorcycle rider na nagsapo nin malalang tama sa payo huli sa insidente. Sa nangyaring road rage, irido ang duwang iba pang motorcycle rider na nakaruwas naman sa ospital matapos na mabulong. Dinudikan ang magiging kaso kan suspect duwang bilang ng frustrated murder as in gun ban violation, huliman. Ipinagbawal ang pagbitbit as in paggamit ng baril nguya na eleksyon urog na kung mayong exemption halis sa Commission on Elections. Pasado sa laging inisyal na investigasyon ng mga otoridad, nagkaigwanin na diskusyon ang suspect as in mga biktimang motorcycle riders na nahulog sa suruntukan as in pagbunot ng baril as in pagpaputok kan suspect na nangyari sa Marcos Highway sa Sitio Kalumpang. Matapos ang insidente, nagdulag ang suspect. Alagad tulos man siyang naarestar ka mga otoridad sa salong COMELEC checkpoint sa lugar. Kakampi Network News. Mientras tanto, sa iba pang mait na baretang unyan, bareta pa manggarari sa lado nasyonal. Nagkaparang empleyado mga tugang kang Metropolitan Manila Development Authority ang nadiskubring imbwelto sa bawas sweldo scheme sa payroll division kang ahensya. Actually, bakol lang sa MMDA. Magi sa mga LGU may arong ng ganing bawas sweldo scheme sa mga payroll. Yan silang bawasan kang 50 pesos sa ribo-ribong empleyado ay dakula rin niyo. Mismong si MMDA Chairman Attorney Don Artes ang sa ating reklamo laban sa mga empleyado na ngunyan nasa ilalim kang preventive suspension. Pinanginunan naman ni MMDA General Manager Procopio Lipana ang pag-arestar sa mga empleyadong imbulto subot.
asin nagkukulisuning inquest proceedings laban sa inda. Minamanipular subot kang ang computerized payroll system ka mga nasambit ng empleyado sa pagiwang kang pagbawas ding salita kantilad hali sa mga sweldo kan mga target na empleyado asin ibinabalyo sa senda mga account. Dahil naman subot din masararom na sarabuatan kan iba pa mga empleyado hulita nagkukulisunin na case build-up para sa non-billable charges laban sa inda. Mentas na ibinontract sinda sa preventive suspension asin sa indang mga computer kinumpiskar para sa investigasyon. Mentas tanto sa ngunya nagapalagos ang internal audit asin palagos na iniimbestigaran. Asin ipinapautong manggirari ang mga nakdang tangaling maiwasan na mautro ang bagong magayon na pangyaring arog kani na dihado sa parte ka mga empleyadong binabawasan ang sa indang sweldo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ang oras ko niya mga tugang, alas 5:32 ng pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapadagos sa tiyan. Mga bareta sa inong naantabayaran amay sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada, sa 99.3 sa KM Kakampi duman sa Partido Area. Asin sa mga parantaman niya mo sa Naga City sa Pakipukan 91.9 BBS-FM Naga City. Marinagaman sa mga parantaman niya mo sa FB Live. Hoy, Webes na kunyan, Petsa 3 Kambulan na Abril taon 2025. Babalik kita sa iba pang mga bareta at yan. Kakampi Network. Kakampi Network News. Network News. Network News. Network News. Level, ang iba Sambales asin Birak Catanduanes. Abuton maning haros 41 degrees Celsius ang heat index sa Butuan City, Cotabato City, Cuyo Palawan, Dumangas, Iloilo, Hinatuan, Surigao del Sur, Iloilo City, Pili Camarines Sur, asin Zamboanga City. Mientras tanto, masakat man sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Baknutan, La Union, Catarman, Northern Samar, Cavite City, Coron, Palawan, Daet Camarines Norte, Dagupan City, Davao City, Dipolog City, Lacantula City, Lawag City, Masbate City, Puerto Princesa City, San Jose, Occidental Mindoro, asin Tarlac City. Nasa naruman kang extreme caution category ang heat index na nasa pangutanan kang 33 degrees Celsius sagud 41 degrees Celsius. Na-report kaso ugmang Abril 2 sumilikat sa 46 degrees Celsius ang heat index sa iba Sambales. Pinapalikay mga pag-asa ang publiko para maiwasan ang heat stress sa taho kan halangkaw na heat index sa Pilipinas. Duman sa mga maluyang resistensya, ingat ka mo sa Kamsuro. Subusabawan mo yan, mga 41 degrees Celsius ang estimated na heat index ngayon aldaw. Nagdepensaman mga tugang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga batikos kan netizen sa mga cellphone na ipinanao sa mga beneficiaryo kan 4-piece kan nagtalagod na March 18 sa Nabutas Sports Complex. Sigun sa netizens, imbis na tawaning trabaho o tukduan ning financial literacy, mas ginigibo sumot na hugakon ang mga beneficiaryo. Sa mga totoo niyo. Sigun sa sarong netizen, dapat magibo ang gobyerno ni mga panghaluyan na solusyon sa pagpiyos para dahil na masayang ang tax ka mga namanuang Pilipino sa mga hinalian na solusyon. Sa online briefing, sinabi ni Porfis Social Marketing Division Chief Marie Grace Ponce na donasyon ang sinambit ng cellphone sa duwang pribadong kumpanya para mapadali ang pag-access ka mga beneficiaryo sa mga cash grant. March 18 kan makaresibin ng mobile phones ang 50 beneficiaryo sa Nabutas asin Malabon na target man. Ibon sa Cordillera Administrative Region, Mimaropa, asin Davao Region sa mga masunod na bulan. Abuso na niyo. At ang adi si nakuha sa 4-piece, ginigibo na sa ng pang-manicure, pampa-riband, pang-sugal, sa iba pambakadruga, tatan pang cellphone, anong gigibungan ka ni Ken? Mga cellphone, gigibungan pang-kawat ka mga 4-piece beneficiaries. Garo unfair naman sa mga
Nag-aangal nga ni ang middle class na nagbabayad ng buwis. Intro nag-aangal na, unfair na maray. Si mga may pakinabang sa gobyerno, iyo ang nagbibenepisyo. Oras yato ngayon matugang alas 5:44 yung pag-aaga at babalikan nato ang mga bareta sa mga pagriba sa luwas. Sa iba pang baretang ngunyan sa lado nasyonal, papakusugon man kan Department of Health ang pagduduhuling primary health care sa community level sa papakusugon na puro kalusugan program asin pagbubukas kang bagong urgent care and ambulatory service o bukas center sa marami lugar sa Pilipinas. Sa ginibong Unilab Foundation Partners Night sa Novotel Araneta Center, sinabi ni Health Secretary Chudoro Herbosa na itutulog ang ahensya ang primary health care sa purok level. Target man kan DOS na makapagpatindog ding bukas centers para makapagserbisyo sa 28 milyon na mga tiyos na Pilipino sagod sa 2028. Sa kudyan, iguan ng 46 na bukas centers sa iba-ibang parte ng nasyon na pinapamuyuan ka mga medical centers chiefs. Parte kang bukas centers ang pag-implementar kan purok kalusugan program kung saan ang mga barangay health workers as in purok leaders nagkukulusyon ng house-to-house visits para determinaran ang mga residentes na ngaipon ng serbisyo medikal, magduling bakuna as in magtaon ng libreng check-ups. Sa siling na pagi sinabi kan DOS na masiguro na ang mga umboy matatawan ng bakuna, ang mga senior citizens matatawan ng magkakanigong pagbulong asin an may mga igwang chronic illnesses makaresibin ng kinakaipuan na medikasyon. Alas 5:46 oras yata ngunyan. Kampi Network News. Balikan mo na mga bareta magkano sa mga pagkaliban niya sa lubas. Congressman Elry Villaferte magian ang laban sa Pamplona ninhuli ta probado asin daibistado kan tao kung isay ang kalaban sa pagka-gobernador. Balikan yan halik kay Mike Gravito. Mike. Pinagapahayag ni Architect Mayor Dennis Imperial kan Banuhaanin Pamplona Camarines Sur sa kahaputan kan kakampi patrol kung kumusta ang baga kalakawan asin man ang kandidatura ni Congressman soon to be Governor Elry Villaferte kan probinsya nin Camarines Sur. Sinabi kan alkalde na dahil nag-aaram ang mga taga Pamplona kung si isay ang kalaban ni Congressman Elry Villaferte bilang gobernador kan Camarines Sur. Kaman digdiyo na hihiling ang kalaban. So, endang pamilya Villaferte talagang permi manayaon. So, iyo ang gabos ng mga serbisyo digdiyo, permisin dang nakaantabay. So sa karalakawan, so mayong question, always Villaferte ang nagpe-prevail po dito sa Pamplona. Parte kan naging mga pahayag ni Mayor Dennis Imperial kanini ang makaulay kan Kakampi Mo Patrol. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi Mo. O dapat si Mayor Imperial mag-ingat man dyan sa kalaban niya. At ang kalaban niya, baka ipabakal ang Pamplona. Mientras tanto sa iba pang report, balita halin sa luwas, reklamo sa blackmail as in sextortion, nagdadakol sa ipaturakan PNP Cybercrime Unit kan Naga Asin Kamsur. Balita halin kay Maiko Garcia. Maiko! Apera sa cyber level na yung may pinakadakol na reklamo na agriribayan sa panduasin pantulo ang blackmailing asin sextortion. Susog kay Police Senior Master Sergeant Lea Rivera kang PNP Cybercrime Unit Naga Kamsur kadakol ngunyan. Pasa ng kwarter kung ikukumpara ka na kagintaon ang reklamo sa pambablackmail. Kadakli dyan si mga dating magkailusyon na anhuma na pagdai na kibalikan o mag one last time iluluwas ang mga litrato o video na huba. Ang iba man, naghahagad ng kwarta kung dai kakasuan ng rape o acts of lasciviousness. Ang mga nasambit na reklamo, ginagibuan man ng aksyon kan PNP Cybercrime Unit asin sinasampa ng reklamo na padusa kang cybercrime 1 degree higher sa ordinaryong kaso. Pagiramdom ni Rivera na mag-ingat sa mga isinesend. Dahil gayo pakasobrang tiwala, maski magjowa pa sa naman, tabaka yan ang ikakapahamak sa kasesent ng mga litratong huba. Dagdag na bareta sa lado lokal ni po, si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News.
Mientras tanto mga tugang, number 3 municipal most wanted person sa Banuang Campili, Camarines Sur, arestado duman sa Iriga City. Junel Cuba sa report. Dahil nakasalbar and sarong number 3 most wanted person sa Banuan kan Pili Camarines Sur kan ini maaresto duman sa Banuan o sa siyudad kan na Iriga. Inaresto na nasambit ng suspect sa kasong qualified rape of a minor asin na violation kan Section 10 na Paragraph A kan Republic Act 7016 o pagmamaltrato pa nin minor de edad. Ininadakop duman sa Barangay Tubigan, Iriga City sa bandang 1:20 nin pagkapon kan na sudma sa ikinasang operasyon kan Pili Municipal Police Station sa panginot ni Police Lieutenant Colonel Dennis Pabilunya, officer in charge kan Pili PNP. Ini anda nakipagkoordinar sa Philippine National Police sa siyudad kan Iriga, kaibanan ang grupo kan RIU Pit Camarines Sur, sharing man ang 2nd Police Mobile Force Company, kaibanan pa ang Bravo Company kan 42nd Infantry Battalion kan 9 ID Philippine Army. Nadakop sa isinagibong manhunt Charlie Operation ang akusado na pinagbistong si Robert Banyaga de Leon, 42 anyos, para umakan sitio Bungkaw duman sa Banuan kan Pili Camarines Sur. Nasambit ng suspetsado egwaning kasong qualified rape of a minor na mayo nin rekomendadong piyansa sa bisa kan warrant of arrest sa irarom kan criminal case number 7016 32 asin man violation kan Section 10 Paragraph A kan Republic Act 7016 na may rekomendado man na piyansa na 80,000 pesos. Pigpaluwas ang duwang mandamiento de arresto kan korte sa pagiman kan 5th Judicial Region Branch 8 Pili Camarines Sur sa pagiman ni Judge Lucy Clasio. Nasambit ng suspect inaresto asin sinabihan man kan sa iyang karapatan basado man sa konstitusyon kan Republika kan Pilipinas matapos na iproseso mga papilis asin dokumento duman sa siyudad kan na Iriga tulos na ibiniyahi pasiring sa PNP. Nasambit ng suspect na nakakulungon niyan sa sinambit ng hifatura mantang pinag-aalat kan PNP ang magkakarigong disposisyon na ipapaluwas kan korte laban sa sinambit ng sospetsadong number 3 municipal most wanted person kan Pili Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko yung matugang alas 5:52, 8 minutos antes mag alas 6. Balik kita sa iba palitales ka mga balita ko niya sa Radyo Nasyonal. Nagpahig ng labi-labing paghandal si Speaker Ferdinand Martiro Valdez sa pagpapakuriyat ni mga peking balita may koneksyon sa mga krimen sa social media na nagkakausan ng takot sa publiko. Asin nagpapaluya sa pagiling sa seguridad ka nasyon. Ipinahig ni Romaldes na ang pagpapawarak ni mga peking video kang krimen asin bakong beripikado mga report nagsasayang sa naman ng panahon asin limitadong resources ka mga otoridad. Nangapunan pa man ang leader kang kamara sa mga social media user asin content creators na gamiton ang libreng pagpapahayag tanganing magparapakuriyat ni mga salang informasyon. Ipinahayag kang sinabi ni Immigration Commissioner Joey Anthony Biado na target kang scam hub sa Myanmar ang mga Pinoy migrant sa Estados Unidos. Sigun kay Biado, hindi nagluwas sa sendang pagkipag-ulay asin koordinasyon sa mga pinapuling Pilipino na nagtalikod na simana. Kaya naglang upigtas ninda ang alarma asin na ipinapaaram sa publiko ang sinambit ng trend tangani masiguro na ang mga Pilipino protektado halis sa mga scam. Pingiras pa man ni Biado na saro sa mga biktima ang nag-istorya nin panuloko kan mga scammers sa target sa pagiman ka mga pag-alok sa sainda na magkapital sa mga cryptocurrency account na parating nagpupromesa ng halangkaw na ganansya
asin mayong peligro. Nagagamit man sumot ni manibibang taktika, kabali ang pagkoordinar sa PhilAMS sa pagiman ka mga mensahe sa social media tanganing maingkanyar ang mga kapitalista. Oras na idulok na ang mga biktima o na ibalyo na ka mga biktima ang silang kwarta, pwedeng manipularon ka mga scammer ang mga balansikang account tanganing ipahiling ang mga peking ganansya asin maingganyo na magbugtak pa ng kadagdagan na investment na paghaloy-haloy, nawawara na sana ang pundo. Siniguro pa manibiyado, naghihiro ang Interagency Council Against Trafficking. Tanganing masiguro na mga Pilipino mahampang sa pinakamagabat na kastigo sa irarum kan ley. 5 minutos antes mga alas 6 di pag-aaga, kaya kang gobyerno na i-evacuar ang 250,000 na mga Pilipino kung in kaso magbungkaras ang giyera sa pakultanan kan China sin Taiwan. Sigung kay Presidential Communication Undersecretary Claire Castro, dahil dapat ikahandal ang tugon ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Rui Browner sa pwersa militar na handaan ang posibleng lala kan presenteng tensyon, sabi ni Castro. Dahil dapat ikahandal kang mga namanuan hulita magkakaligo sa naman talaga ang ginigibong mga paghahanda kang Puwersa Armada kang Pilipinas. Sabi ni Castro, tama lang na magkaiguan ng pag-irumdum sa internong tropa pati naman sa mga namanuan na pwedeng maapektaran. Siniguro kan Department of Social Welfare and Development DSWD na day maapektaran kang eleksyon asin maging kang campaign period ang paglansar kang kaagapay donation portal na inutang piglansar kan nagtalikod na Pebrero 18. Sigun ki DSWD Assistant Secretary for Partnership Building and Resource Mobilization Marie Rafael, mayong restriksyon halis sa Commission on Elections ang mismong programa na inikan DSWD. Sigun saya, dawa gurano pakasadit na kantidad pwede magtao ang mga gustong magpaabot ng donasyon sa pagiman kang online portal na ini. Paliwanag kan opisyal, sa kang portal pwedeng direkta ng itao sa mga foundations asin mga non-government organizations at mga donasyon asin pwede lang ipaagi sa DSWD. Mientras tanto, katuyan man kang kaagapay portal na mas gibon accessible ang pagkatao ng mga cash donation sa mga foundations asin baging sa mga programa kang ahensya na makakatawang sa mga namanuaan, nangangaipo urog na para sa mga disaster relief operations kang sa ahensya. Matandaan, saro ang kaagapay donation portal sa mga proyektong piglansar kan DSWD bilang parte ng selebrasyon kan sa indang anibersaryo kan Pebrero. Parte man kang portal ang lakdan kan DSWD na luway-luway gibuhon digital ang mga programa asin proyekto kan sa indang ahensya para sa mas accessible na pagpaabot ng tabang sa sendang mga benepisyaryo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa iba pang balita mga tugang, gusto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gibon long-term solutions pag-abot sa isyu ka mga natural calamity kabali na ang The Big One o ang sarong 7.2 magnitude earthquake na pwede magtama sa Pilipinas. Ilang kasimbagan ni Office of the Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno sa sarong press briefing sa Palasyo Malacanang kasugma. Kang haputon dapit sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dapit sa makukusog na linog, sinabi ni Nepomuceno na gusto kang Presidente na ihanda ang Pilipinas para sa the big calamities. Sa report na nag-angal ang Office of the Civil Defense na day mapreparado ang Pilipinas in kaso magtama ang the big one na posibleng maging arong kakusog kag magnitude 7.7 na linog na nagtama duman sa Myanmar. Paliwanag din ni Nepomuceno, dawa na nga ni aram ka mga Pilipino ang duck cover as in hold. Kulang pa mangyari ang paghahanda sa kapusugan ka mga infrastruktura sa nasyon. Tinabando ni Nepomuceno. Kay puan pang magpasalarom sa retrofitting o pagpusog ang mga eskwelahan as in health center sa Pilipinas tangaling makayanan ang makukusog na paglinog. Alagad sinabi kan OCD official
na ang gobyerno ang preparado na magresponde. Ulit na nagsararam naman ini sa pag-iinsayo ang mga master-being rescuer in kaso magtama ang nakakadistrusong linog. Erot naman na sinabi kang seismologist sa nasyon. Hinugnaan Marikina West Valley Fault. Ulit na depa ini naghiro sa laog nin 2 siglo. Piglinaw ang mga tugan ni Armed Forces of the Philippines o piglinaw kang Armed Forces of the Philippines ang kasugwan ni Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa Northern Luzon Command o NOLCOM sa saedang anibersaryo ni Parananoy. Sigun sa AFP, mayong banta o heightened alert status na idineklara kundi sarong lakdang sa naman para siguruhon ang kahandaan sa anuman na sitwasyon. Matandaan, sinabi ni Browner na pinapahanda niya ang mga soldados in kaso magkaigwaring invasion o pananakyal ang China duman sa Taiwan. Partikular na pinapatutukan ni Browner ang non-combatant evacuation operations bilang paghahanda sa posibleng pag-evacuar ka nasa 250,000 ng mga overseas Filipino workers na yaon sa Taiwan in kaso maglala ang sitwasyon duman. Siniguro pa mang kampura sa militar sa mga namuang Pilipino na gagampanan nila ang saidang responsibilidad na may professionalism asin paiging mapagmanman. Kasunod kani palagos man binabantayan kan AFP ang sitwasyon tangali makasigurong preparado sa anuman na mangyari asin mamantinir ang katulinungan pati naman seguridad sa satuyang nasyon. Kakampi Network News. Nangapunan man mga tugang si Vice President Sara Duterte na guni-guni ang panibagong listahan ka mga subot nagresibing confidential funds kan sayang opisina. Sigun sa Vice Presidente, dahil kanil mapakusog ang impeachment complaint laban sa iya. Sigun Banki House Deputy Majority Leader asin La Union Congressman Paulo Ortega V, naguluwas na ang listahan kan mga babakalon sa merkado o grocery store ang mga bagong pangaran na nadiscovering tinawan sumuting confidential fund basado sa mga dokumento na sa iyang isusumiter sa Commission on Audit. Sigung kay Ortega, kabaliman sa mga bagong nadiscovery ang mga pangaran na Beverly Claire Pampano, Micro Harina, Sala Kasim, Pati Ting, asin Rap, Juice Bacon na mga nagresibin ng confidential fund. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang. 2 minutos na makalampas ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News mabalik at yan. Kaya banta ang mga baretang ihatod kan sa ito'y mga kakamping radyo. Tinipon kan DWEB FM Kamsur sa Rinconada. Mga baretang ihatod kan KM Kakampi sa Partido. Asin kan BBS FM sa Naga City. Sa mga bareta sa Kakampi Network News, kunyang pong aldaw na Huwebes, Abril 3, taon 2025. Kakampi Network News. Kakampi Radio. Inuto niya ito mga bareta dyan sa DWEB FM Kamsur sa Rinconada area. Kaya barang naman sa mga bareta si Benny Dicena. Benny. DWEB-FM Rinconada Kakampi Network News. Mabanos kakamping yun. Sa detalyos kan mga barata, halidi sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kakampi mo pa, ang Philippine Statistics Authority nagsagibonin audit sa Iriga City Local Civil Registrar's Office na pinapamayan ni Maria Nancy Oxiano asin iniginibo ka Sudma, Abril 2 sa 2025. Ang audit team na pinapanginutan ni Chief Statistical Specialist Raul P. Aspi Jr. gikan sa PSO Camarines Sur ang nag-assess kan operasyon kan Local Civil Registrar's Office para masiguro ang pagkomple sa mga national standards at nag-opresir nin mga giya para mas na mapakaray pa ang pagiging eficiente asin man ang pagiging accurate kan civil registration process. Durante kan pagbisita, ang team kan PSA nagsagiba mo na courtesy call kay Iriga City Mayor Rex Cuba Arriba Oliva. Ang meeting naging dalan para maging oportunidad sa sarong maray na pag-uurulay dapit sa pagpakarepakan civil registration services sa siyudad din Iriga. Tinawag doon ni Mayor Oliva ang sayang bilog na suporta sa Espersos kan
PSA asin ipinaggatawan doon ang importansya kan eficiente asin accurate public service delivery sa mga taga-siyudad din Iriga. Ang siring na aktibidad parte kan nagpapadagos na espersos kan Philippine Statistical Authority masiguro ang epektibong implementasyon kan Philippine Statistical Act of 2013 na kung saan itinato ang tiwala sa ahensya na hilingon ang particularmente ang nangyayaring mga hiro-hiro, trabaho o na sa Civil Registration Center ng Pilipinas. An audit as in courtesy visit na hiling bilang sarong lakdang para silang sa pagpakusog kan Civil Registration Services kan Ciudad de Iriga asin masiguro ang panaog sa pag-improve sa pagtunin inapan ng vital public services sa saindan mga residentes. DWEBFF Rinconada Campimo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, mainit ang pagsabat sa saya kan sa mga konstituentes di sa Rinconada sin excited na siya sa mga aldaw ngunya na kalampanyan o pang dakulan sa iyang pagtubod sa mga nagidibo niya sa sayang enot na termino bilang saro sa mga board member kan Rinconada. Ini ang naging paig ni board member Atty. Shai Fardo Noble kan Macaulay kan DWB Kamsur. Inako ni board member Noble na sa sayang enot na termino bilang bukal dahil pa siyang gayo bistado kan sa mga konstituentes sa Rinconada asin pinag-intriga pa kung tanta siya ang nagsalida sa sayang ama na si three-term board member Manny Jover Noble. Kay ba intriga na siya na periton sa naman nasaro sa mga isyong nasgalisngaw uli sa pagiging bagong lalago niya sa politika sa Rinconada. Alagad mo niyan, sigun kay board member Noble, na ang sitwasyon na iba na ang sitwasyon sa rason na pagyaw na sa benyo kan mga okasyon, bistado na siyang marikan mga namamanawaan, ugma siya sa mainit na pag-resibi o pagsabad sa saya kaya siya rin sanaan sa iyong pasasalamat sa mga taga-Rinconada. Ako naisiyang balik na yun sa mga barangay. Kasi sa 3 years na yan, may mga barangay dyan, pinalik-balikan ko na bawat invitation sa akin, sinubukan kong puntahan. Diba? Kaya wala namang makapagsasabi. Madali lang, iba si voice clip na nailag sa satuya. Mientras tanto, ipinayag ni board member Atty. Shai Fardo Noble na permi niyang sinasabi kan sa first termer pa kung sain bago pa siyang abogado alagad nagtiwala sa saya ang mga taga-Rinconada kay ito sigun sa saya simple siya na ang pagpabisto niya sa sayang sa diri na aki siya kan dating board member na may marayman na naginibo bilang member kan sangguniang pangdalawigan ngunyan nasaroon na siyang abogada. Tinawang doon kanina, mas naglangkaw ang sayang kumpiyansa sa sayang pagtrabaho bilang board member na sigun sa saya, iba na ang sayang approach bilang member kan konseyo o rugna kung igwang ipapasar ng mga pedaso nin legislasyon. DWEBFF Rinconada Campimo Network News. Yan ba video ng mga barata halili sa DWB Kamsur? Ini ang salit na si Benny Decena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mabalos Benny ka mga bareta hali dyan sa DWEB FM Kamsur sa Rinconada. Alas 6:25 oras yata ngunyan o 15. Isunod yato mga baretang telepon kan KM Kakampido man sa partido area. Alam mo yato kay baan duman si Rene Aurelio sa partido. KM Partido Kakampi Network News. Mabalos sa kakamping June. O yan mga bareta gikandigdi sa KM Kakampi Partido. Pinagkonfirma ni Vice Alcalde Sandy Ondis, kandidato sa pagkalkalde sa Banuan Kanal si Ruma Camarines Sur. Sa lindong ka na timuan na Kamsur naman ang gadni saro sa sendang kalaban na partido. Anday nag-attender o day nagsipot sa pinagtalaan na political forum na pinagpapadrinoan kan PPCRV kan Marso 28 ngonya na taon. Sa entrevista kay Vice Alcalde Sandy Ondis kasudma, sinabi kay ninasapay kan na political forum nga ibibiklad kan mga kandidato an sindan mga kaplanohan asin mga naginibuhan sa laduman kan mga re-electionista. Alagad ang sinambit na aktibidad. Anday nadagos ni Lulis Day paggasipot kan na timbukag si Ruma na pinapamayuhan kan na re-electionistang alkalde Karina Pulinga. Sosog Kiondis, liwat na itatalaan ang political forum antang iwini ang napagkaharamanan kan mga representante kan na COMELEC, DILG, PNP asin na PPCRB na iyo ang nagtutulod na magkaigwa kan siring na aktibidad sa Banuan kan na si Ruma Camarines Sur o yan parte kan mga payag ni Vice Mayor Sandy Ondis, kandidato para alkalde sa Banuan kan si Ruma Camarines Sur.
Nag-attender ang Samuyang Imperong Team Kan Team 1 si Roma. Alagad si Samuyang Katunggali, Minis Pizarro, mayo lamang nag-attender. Miski nga grabe suran kan aldaw na ito hanggang banggi. Tugtan sila ni ang Samuyang schedule na Grand Motorcade. For me, dito nga mas lalong malinawan ang banuan na si Roma, ang mga tao. Kung ano ang Samuyang mga plataforma de gobyerno, asin ang Samuyang mga naging accomplishmento para sa Samuyang torno. Si Vice Mayor San Dionis mabalik bilang alkalde ka na banuan na si Ruma Camarines Sur. KM Partido. Kakampi mo. Network News. Philippine National Police sa banuan ka na San Jose. Sibot na sa pagkataong seguridad sa mga nagsusungko sa saindang banuan urog na mga pilgrims na nagdadayo sa saindang parokya. Nilo Oriana sa detalyos kan Barata. Ayon sa pagsibot sa pag-andam para sa papabutan ng local asig national midterm election sa maabot na Mayo 12, sibot naman sa pag-andam ang mga otoridad sa Banuanin San Jose Camarines Sur sa pagpamayon ni Police Captain Mark Espanya sa pagtaong seguridad ganyan sa napapabutan na Semana Santa. Susog kay Police Captain Mark Espanya o si Chief of Police kan PNP San Jose sa entrevista akan Tekampimos kasubang pagkaaga. Subot talagang sibot sinda sa pagmantinol kang katangkiluhan asing katanungan sa indang Banuan. Ulit na may mga nag-aarabutan na naman na mga bisita excursionista at ng bakasyonista sa Saindang Banuan. Sinundig dito 24/7 talagang may nakaduty na sa Saindang Motorist Assistance Center. Takani sana nayaan sa kasentruan. Takani na magtao sa nanin na ayuda sin asistensya sa mga nagkakaproblemang motorista. Sigun patigdi sa ngunyang kaya padagos na ang pag-arabutan kan mga pilgrims sa sinman mga nagbibisita iglesia sa Saindang Parokya. Ngunyang nagdadangadang ang Semana Santa bantang ang sinambit ng parokya sa ng shrine. Ipigpahayag pa man kanin na may direktiba naman subot nga ni ang Saindang liderato o national headquarters sa Dapitman sa Uplan Sombak kung saan magkakatawang man subot ni Dirigdi ang iba pang mga ahensya di gobyerno Arcam Bureau of Fire Protection, DPWH sa Municipal Disaster Reduction Management Office, Philippine Coast Guard asin iba pa. Sigun parigdi na katalaan subot ni Daining Ibugtak Liwat sa may atubangan kang simbahan tangani na mas accessible asin man madaling madulukan kan mga nagkakaproblemang biyahero. Uyan mga pahayag ni Police Captain Mark Espanya. Gabos man pong Banuan, direct na po kang national headquarters na magkaigwa po katong sa Motorist Assistance Center. Hindi po sir sa tuyang Banuan. Actually sir, dahil manahalian sa tuyang personnel dyan sa municipal din sa Motorist Assistance Center sa Kasentruan. Maliban po dyan sir, siguro po ngunyan semana or maybe next week po, ma-activate na po itong sa Sumbak, sa part ng PNP, sa Bureau of Fire, sa MDR, sa Coast Guard, saka sa Philippine Army. Magkakaigwa man po ginari kami na Motorist Assistance Center na separate po na ang sabi po kan tropa ko, last year, tigla po nila duman sa may luwas kang simbahan. Parte kang mga naging pahayag ni Police Captain Mark Espanya kan PNP San Jose. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, Kuman, Tini Loriana, Marenaga. Partido. Kakampi mo. Network News. Wanted na person na may kasong paglapas sa Presidential Decree 1602. Arestado ka na PNP Tigaon. Dads Prado sa detalyas kan Barata. Arestado kan mga operatiba kan Tigawon PNP sa pamamahala ni Police Major Inar Vic Florese, officer in charge sa bandang alas 11 ng agad karakalis na Abril 1, 2025 sa isinagibong Manhunt Charlie Operation sa Zona 1 Barangay Huyun-Huyun, Tigawon, Camarines Sur. Ang sarong lalaki na piga ko konsiderado na wanted person sa Banuan kan Tigawon. Pigbisto ang suspetsado na may edad 35 anyos, may agom, asin residente kan Suna City, Barangay Binagri, Tigawon, Camarines Sur. Nasabing akusado ay narestar sa visa kan warrant of arrest para sa kasong paglapas sa Presidential Decree 1602 na may criminal case number TDAS-5453 na may pagrekomendar na piyansa kantidad 30 million pesos para sa iyang temporaryong libertad. Ipinaaram sa suspetsado ang sa iyang mga diretsos constitutional asin ang dahilan kan pag-arestar sa iya. Asin sa presente ini nasa kustudiya kan hipaturakan pulisya kan Tigawon, Camarines Sur para sa magkakadigong disposisyon. Sigun sa Tigawon PNP, nasabing operasyon na bunga o kaya resulta kan mas pinapusig na kampanya kan kapulisan kontra sa mga tabong nagkasara-sararom kan lay. Ini ang patunay kan pagtatabangang kan mga namamanwaan asin kan kapulisan para sa sarong matiwasay, matuninong asin masubag na banwaan. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado,
kakampi mo. KM Partido Kakampi Mo Network News. Sa ultimong nga barata, padagos na lagi na matrangkilo ang nabanuan ka na tinambak ka Marinesur. Sa tao ka nagpapadagos na karampanyahan para sa Mayo 12, 2025 na perilian, asin mainit na laban sa politika mantangan mga kandidato. Sa duwang magkalaban na partido politikal ang datin magka-aralyado. Sa entrevista kay Police Sub Major Glenn Alumit, OIC Chief of Police ka na tinambak ka Municipal Police Station Kasudma. Sinabi kay ni na generalmente matrangkilo ang banuan kan tinambag asin mayo ni na record ang PNP nin election-related incidents. Asin sinda sa pulisya naggalaom na magiging matrangkilo ang banuan sagkod na matapos ang napirilian sa Mayo 12. Pinagkataon na doon ni Police sa Major Glenn Alumit na kung ang banuan kan tinambag ang yaon sa orange category sa color coding system kan COMELEC. Iyan sa rason na kanakalis na mga taon igwaning nangyaring enkwentro sa pag-ultanan kan na tropas kan gobyerno asin komunista terrorist group o yan parte kan mga payag ni Police Major Glenn Alumit. Actually, napag-usapan na namin yan ni Comelec regarding sa orange category. Nag-orange category po ang tinamba ang sa pagkakalam po dahil doon sa mga atrocities ng CPG previous years ng taong 2023. So, sa campaign period naman po, so far, wala pa naman pong reported na mga violent incident. Generally, peaceful po. Parte lang kan mga naging kapayagan ni Police Major Glenn Alumit o ay si Chief of Police ka na tinambak Municipal Police Station. Kakamping dyan antes ako magpaaram sa satuyan na pagbabarata sa rumon ng importanteng public service announcement. Pinapaisip po sa gabos na mga paryentes, mga amigo asin amiga, nakakabis to, mga dating karibanan sa serbisyo na anlubong po retired SPO to Inaro Villesa, kan Barangay La Purisima, Gowa, Camarines-Sur, gigibun ngonya na aldaw sa Gowa Catholic Cemetery. Pagkatapos ka na banal na misa alas 10 na pag-aaga sa St. John the Baptist Parish Church. Nagpapaisi, pamilya kan gadan. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikanigdi sa KM Kakampi Partido, nagatod sa indukan mga barata. Sino pong lingkod, Rene Orellosa, Babalos, Marinaga. Kakampi Network News. Thank you sa KM Kakampi Partido sa pagi ni Rene Orellosa. Oras ko niyan, alas 6:24, uya naman isunod na mga baretan tripon kang BBS FM Naga City. Kay balan duman si Junel Cuba. Junel. Salamat tabi kakambing June. Uya man ang mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Kasong murder ang isasampa sa sarong miyembro kan na SAF na destino dyan sa Banuan kan si Pukot Camarines Sur na si Police Patrolman na Junel Idos na buminadil gadan sa saiyang kaibahan na miyembro man kan SAF na si Patrolman Rodel Abilido kan nagtalikod na aldaw kan Martes simple sa nang diringkila na ana rason iniiyo na paggamit kan na CR kung sa ina day nakagamit ang suspect ulit na naglalaba ang biktima sa sinambit ng CR. Nagkaigwan in diskusyonan sa good na nga nagkaigwan in suntukan ang duwa. Nasaway man kuta na inikad sa indang mga pagiriba na mga senior officer sa sinambit ng barracks kana Sapa dyan sa Banuan kan si Pukot Camarines Sur ang paghuna tapos na ang insidente. Alagad pagkatapos na maglabaan na biktima, nagkasabatan na naman ang suspect asin ang biktima asin duman nagkaigwa na naman in diskusyonan sagkod nang napikon ang suspect asin kuminua ni na M16 Armalite ang suspetsado dangan binadil sa lalawgon ang biktima na kaibanan niyang pulis. Ini ang nagresulta kan kagadanan kani uya si Major Jason Adante ana Chief of Police kan Banwaan kan si Pukot Camarines Sur. Sir, actually po, ini pong nag-incident involving po ini nga mga membro kan PNP staff. Ano po, kan alas 7 po ni 7:30 ni aga, kasugma, April 1, 2025, duman po sa laog kang compound kang PNP staff, 92nd Special Action Force Battalion.
sa barangay Tara, Sipokot, Camarines Sur. Nagkaigwa po ni ang biktima, ang pati suspect, nagkaigwa ni dahil pagkakaintindihan. Manunungod sa simpleng bagay na pagsita duman sa paglaba duman sa sarong CR. Ngunit na naghantong duman sa dahil pagkakaintindihan, nag-abot sa suntukan, and then, numinantong duman sa paggamit paning badil na nagkausa ang pagkabuwis paning buhay ng sarong miyembro kan PNP SAP. Ang mga involved po, inasayan po ang biktima is si Patrolman Rodel Abilido, 21 years old. Ano po ni kang native po kang Samoro at ang Palapag, Northern Samar. So si suspect man po, sarong Patrolman Junel Idios. 31 years old, tapos native man po kang Kapul, Northern Samar. So parehas po ni Bisaya, ano po, waray-waray po anak. Actually po, itong pangyayari, tayo po sa suntukan, nagsitahan po muna tungani po itong sa labahan na gagamiton da katong suspect si CR ta naglalabad si biktima duman. So nagkaigwan ning day pagkakaintindihan. Ngunyan, nagsuntukan si Dua muna, tapos momentarily po nasaway man ka mga karibahan duman, lalo sa mga seniors nasaway. Tapos gusto sabihin po nagkaigwan ning gap ning oras, ning minuto na nasaway. Ngunyan, kaya nagbalik duman sa biliting area nila, nagpadagos pa po palansi sa indang diskusyon as in nagpang-abot uli. Kaya lang, napasipay uli, nagkuha na pong badil so Saro, binadil na po si Saro na nagkosa po ang pagkagadan ng biktima. Paarti kan mga pahayag ni Police Major Jason Adente ang Chief of Police kanda Banwaan kan Sipokot, Camarines Sur. Pigkumpirmar kan Philippine National Police sa Banwaan kan Milaor, Camarines Sur ang pag-suicide kan sarong negosyante sa barangay Burong-Burungan, Milaor, Camarines Sur alas 7 nin pagkabanggikan nagtalikod na aldaw kan Martes sa persona ni Normanda Brosas, 44 anyos kan Binalabak, Camarines Sur gamit ang mga alang na dayami na sa iyang pinagsulo. Mantang ini ang nakabitay sa sarong puunin kahoy gamit ang kablinin kuryente, sinulo anda nasambit na mga dayami asin nasulo o sinulo man ang sa iyang lawas. Nagresulta kanda pagkakagadan ka na nasambit ng persona. Sa investigasyon kan pulisiya, tuyong nag-suicide ang biktima, ninuli kan suicide letter na nakuha kan mga autoridad para sa iyang aki asinagum. Problema personal ang rason kan biktima kung kaya ini nag-suicide asin nagsulo kan sa iyang sadiri basado sa iyang suicide note. Uya si Police Staff Sergeant Mayores kan Milaor Police Station. Ano sir? About po 8:40 PM naka-receive po kami ng abot na igoda apong alleged na nagpakagadanda po nagpasulok ni Sabili sa Zone 1 Barangay Burong-Burungan, Milaor, Camarines Sur po. And tulos-tulos po kami nagduman para hilingon po nga ang insidente. And apan interview mi po sa mga bystanders or sa mga neighbors, nahiling po ni Celeste Saldisi po ang nasabing residente po ka nasabing lugar na nahiling niya po na nadang niyang may nagkurahaw na nagsulok nga ni sa sadiri ni si ng biktima na si Norman Brosas po. Tapos po pag sulos-sulos po daling dang inarapod si Kataraid, pagrangani isalbar mo kita itong taong itong nasusulo. Pero talaga po pag-abot ng data, ang ginamit niya po kayong pangsulo sa sadiri niya, itong mga alang na dayami, ito pong inani, itong throw right. Saka po, at the same time po, nakalambitin po siya gamit ang extension wire, puro po sa liog niya nakagakod po sa mangga. Iyo po ito, sir. Paartiyan ka na mga pahayag ni Police Staff Sergeant ni Police Staff Sergeant Mayores kanda Sipokot PNP. Paiba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. PUG drivers and operators na nagpaparkilan ninda lunadan sa pangangampanya pinatanidan kan LTFRB. Boyet Paderes sa detalye.
nagpagirumdum ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga driver as an operator kan mga public utility jeepney na daig basta-basta i-abandonar ang sa indang mga ruta kung gagamitan o aarkilaw sa kampanya kan mga politiko ang sa indang luluran. Ito lang halimbawa sa kaminsor kung ang ruta kan jeep ang Naga Calabanga na maray kung igdi o igdi ba kung sa ibang lugar gagamiton. Igdi kaya ang prangkisa kan mga ini. Sigon kay LTFR Regional Director Joel De Feo, sa sayang obserbasyon, mga pribado man sa jeep ang kadaklan na ginagamit o mga niribayan na kan modern jeep, alagad kung private na kaipon ng hali o ng markings sa Naga. Sigon kay Gary Murada na driver kan rutang sentro pasiring sa Upper Barangays, prioridad din na ang serbisyo sa mga commuters. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Tayo babang detalles ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal. Naga City, siniguro na matuninong ang eleksyon sagkod ng matapos. Buso kay Isminda sa detalye. Siguro ka Naga City PNP na matuninong ang eleksyon hanggang sa matapos. Yung huli naman sa mayo ning mga nakiiriwalig ding mga politiko. Kasi yun nga, ang kagandahan sa Naga, parang walang intense political rivalry. Yung pacing dito is talagang campaign lang. So unlike places doon sa galing na tayo Mindanao, alam natin doon, just like what happened sa Maguindanao. So dito sa Naga, yun nga, in-anticipate natin na wag tayo maging complacent. Yun lang sa amin, in place ko lang yung mga security sa sorties, during this mga yung motorcade, may mga road security tayo. So sinabihan ko na Parte yung kanaging pahayag ni Rebellion na konsain na pagpaudanin na seguridad sa mga kandidato, lalo na kung iguning pagteripon, yan ang gigibang kang PNP na mamantineron ang katuninungan. Para sa Kakampi Network News, Karisman, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. National Household Targeting Section kan DSWD binisita na pat na banwan sa Camarines Sur katakod kan na irehistro Community Outreach Program. Darrell Banya sa detalye. Para irehistro Community Outreach Activities, ang National Household Targeting Section kan DSWD digdi sa Bicol sa mga banwaan kan Pili, Bula, Minalabak, asin kan Siyudad ni Naga, kung inikan o kan katapusan kan na Marso sa pagkikipagtabangan kan provincial atin municipal operations officers ang mga lokal na gobyerno, tigribo ang pagparehistro kan mga benepisyaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kabali sa aktibidad and orientasyon, dapit man sa first 1,000 days of life, asin man demonstrasyon kan proseso kan irehistro. Parte kaini kan direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin paghinguan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, tangarik asiguraron na mariresibi kan mga bados asin may aki na 0 to 24 months and F1 KD cash grant. Sigang sa ahensya, pwedeng mag-update ng informasyon ang mga miyembro kan na 4Ps na mga benepisyaryo sa saindang pigtaong sa irehistro.4ps.dswd.gov.ph. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping June ang mga barata, gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Junel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mabalos sa Junel Cuba and BBS FM. Oras ko dyan mga tugang. Alas 6:36 di pag-aga at yan sasamayang pagabalik. Alcalde Nelson Ligacion asin iba pa kinasuhan na sa ombudsman. May koneksyon sa pribadong budegang sinakyada kan CIDG hulikan mga nakasaray na relief good hali sa DSWD. Kapos yan sasamayang pagbabalik at yan Kakampi
Network News. Kakampi Network News. Network News. Ombudsman ang mga opisyal kang gobyerno asin mga politiko na yaw sa likod. Kang pagsaray ka mga family food pack kan DSWD sa sarong pribadong bodega sa Concepcion Grande kan Ciudad Canaga na sinakyada kan CIDG kan nagtalikod na Enero. Mga kasong kriminal na pagbalga sa Republic Act No. 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Pagbalga sa Anti-Graft in Corrupt Practices Act as in violation sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. As in mga kasong administratibo arugang grave misconduct, gross negligence, conduct unbecoming a public officials, as in conduct prejudicial to the best interest of the service. Ang formal na nagsagat ng kaso sa ombudsman iyo si Veronica Panganiban, ang incumbent punong barangay kang barangay San Isidro, Ciudad Canaga, laban sa mga akusadong sinda Alcalde Nelson Ligacion, Congressman Gabi Bordado kan 3rd District, Political Affairs Assistant kanina si Glenda Dasco, Chief of Staff kang kongresista na si Sabas Mabulo, asin si Ronald Bong Rodriguez na nagsisirbing General Manager kang Gibo Consumers Cooperative. Matandaan karakterikod na Enero 5, si DSWD Regional Director Norman Laurio nagagad sa CIDG ng investigasyon. Dapit sa report kan mga DSWD family food packs na bigasari sa sarong pribadong bodega sa Barangay Concepcion Grande kan Ciudad Canaga na sinasabing pagkasaliri kan sarong Sabas Muljeda Mabulo. Hulikan ang CIDG Kamsur na sa panginot ni Colonel John Mori Cotaran. Ang nagkudustritulos ng verifikasyon asin duman na kumpirmar ang mga family food packs o relief good na nakasaray sa bodega na kontratado kan Gibo Consumers Cooperative sa Partido Nikon Realty Development Corporation, kabilugan 1,666 na relief goods ang diskubri sa sinambit ng pribadong bodega kan CIDG. Mientras tanto, pinatunayan man sa sinumpala testimonya kang gwardiya kang bodega na si Ribico Herona na sinda Alcalde Nelson Ligacion asin Bong Rodriguez ang siging balik-balik sa bodega basado sa lagbo kang gwardiya. Matandaan sunod na daw matapos ang pananakyan kan CIDG, tulos man na ibinariwas ang sinambit ng mga family food pack sa nagkapirang barangay sa Kanaban, Camarines Sur kung saan nahiling pa ang presensya ni Alcalde Nelson Ligacion na nagkakandidato sa pagkakongresista kan 3rd District ang probinsya. Ang sinambit ng relief goods, alokasyon kan DSWD para kay Congressman Gabi Bordado na dapat pigbariwas bago ang Christmas kanagtalikod na taon para sa mga biktima kanakalis na kalamidad. Mientras tanto, ang nagsaangat ng reklamong si Kapitan Veronica Panganiban, ang personal na angguton kay Alcalde Nelson Ligacion na inapod na hambugo ng alkalde matapos na day bayadan ang daga ninda sa barangay San Isidro na inukupar bilang basurahan kan siyudad. Sa iba pang detalles ka mga balita niya tungo niyan sa lado lokal, pinasalamatan man ni Congressman Erly Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur asin mabalik bilang gobernador ang mga residentes kan Delgado, Camarines Sur sa mantilidong suportang itinataw sa sayang pamilya magpuon sa sayang ama na si dating Congressman asin Governor LRB. Sinabi ni Congressman Erly Villafuerte sa pinakahuring pagbisita kani sa sinambit ng Banwaan na parati sindang sinusuportaran ka mga taga-Delgado asin gana sa sinambit ng Banwaan. Siniguro man kang mabalik na gobernador sa mga taga-Banwaan kang Delgado na babalikan kani ang suporta sa pagikan honesto, sincero na paghatod ng serbisyo publiko. Siniguro pa man ni Congressman Erly Villafuerte na paragos na magayon asin maging progresibo ang Banwaan kang Delgado, Camarines Sur sa pagkatarabangan kang kongresista kan Premier Distrito na si Puribata asin man kang alkalde na si Melanie Abarrientos. Balita na sa luwas kang Pilipinas ngunyan. Pig-anunsiyar mga tugang ni US President Donald Trump ang mga reciprocal tariffs sa mga produkto lagikan sa maribabang nasyon. Ang sinambit ng taripang ipinataw basado man sa taripa
na sinisingil ka mga nasyon sa Amerika. Tinawandong gani, nakabaka sa naman ang sinisingil nindang taripa sa US kaya dahil ini may konsider na pagbalos sa depensa kang US President na ang taripa para man sa ikakarahay ka mga parauma sa Amerika. Kinukonsiderar na ang dakdang pagbugtak sa inot ang Amerika. Kabali sa mga listahan kang bagong taripa na ipapataw kang US sa malibabang nasyon kabali ang Pilipinas. Iyon na 34% sa China, 20% sa Europa, 34% sa 46% sa Japan, asin 17% sa Pilipinas. Na-turnover na ang Philippine Olympic Committee. Na-turnover na ang Philippine Olympic Committee sa pahinot ni PCO President Bambol Tolentino. Ang House and Lot Incentive ninda Olympic bronze medalist Ira Villegas asin Nesty Peticio asin two-time Olympic gold medalist na si Carlo Yulo. Ang House and Lot Incentives ninda Villegas nagpromesa kang POC matapos ang historiko nindang kampanya sa 2024 Paris Olympic. Sikong kay Tolentino, saro subot ining patunay na pagbisto sa naging tibay asin dedikasyon na pigdusay ninda petisyo sa sinambit ng kompetisyon na siring man ni Yulo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang, yan na po mga baretang sa dunang tabiharan sa Kakampi Network News. Ngunyan pong aldaw na Webes, Petsa 3, Kambulan na Abril, taon 2025. Araw kan dati mga baretang sa dunang tabiharan live sa mga Kakamping Radyo sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Lingkunada na kaibaran tanuman si Benel Decena. Sa 99.3 sa KM Kakampi Partido kaibaran tanuman si Rene Orillosa. Asin man sa 91.9 BBS-FM sa Naga City kaibaran si Junel Cuba. Sa pangarang kang bilog na porsa kang Kakampi Network News, hali maligi sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kay bang ko si Ken Palma sa Rado Teknikal. Ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagantabay sa kung sa masunod yan ng pagkatod ng mga bareta. Amay sa mga Kakamping Radyo, ini ang Kakampi Network News. Network News.